Alright, so isang magandang umaga po sa lahat, maging sa lahat ho ng ating mga kapatid na nanonood online. Isang magandang umaga po. And again, in behalf of 611 Church, nagpapasalamat po tayo sa atin hong Panginoon higit sa lahat for the very successful anniversary natin pong sinelebrate last Sunday. And of course, sa mga faithful partners po natin sa ministry, thank you very much sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa gawain ng Panginoon. And not only sa atin pong mga kapatiran sa Tuguegarao, but even to our supporters online, thank you very much dahil po sa inyo, ang gawain po ng Panginoon ay patuloy po na umuusad at pinagpapala ng atin pong Panginoon. And yun pong atin pong mga pastors from Visayas and Mindanao. And of course, our Pastora Maricar from Manila. Nag-stay po sila dito ng 6 days. And they really enjoyed yung kanila pong pag-stay. Sa tagal na po natin na naging church at isa pong organization, ngayon lang ho na nangyari, yun pong mga workers po natin from different daughter churches ay nakarating sa Tuguegarao and enjoyed the very presence of God and even the fellowship with us sa Tuguegarao. Nakakatuwa dahil for 6 days, wala ho silang ginawa kundi po ang mag-rest sa presence ng Panginoon. Akala yata ng iba ay meron po tayong seminar o conference na gagawin, pero sa dami po ng kanilang mga naging mga challenges in the field, minarapat po ng inyong lingkod na sila ibigyan po ng kapahingahan, ng rest, dahil pagbalik po nila sa kanila pong mga mission field, I believe na marami na naman po silang masasalubong na mga challenges. And of course, mga problemang mahirap pong iwasan. Okay? So, sila po ay nagpapaabot ng kanila pong pasasalamat sa 611 Tuguegarao family. Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Alright? Dahil po sa inyo pong ambag at pagsuporta sa gawain po na ito, they were able to experience yun pong complete rest. Kahit sa 6 na araw man lang ay wala po silang ginawa but to rest and of course to fellowship. Dahil ang buhay po ng pastor, alam mo ninyo, kahit natutulog po yan, kapag may tumatawag, nagpapa-counsel, kinakailangang magising. At kinakailangang mag-counsel at mag-pray, especially for the members na nangangailangan po ng ministry. And so I know how painful it is and how hard it is to become a missionary or a worker in the mission field. Kaya nga po, nung nandito po sila, sabi ko, okay, just stay in your room. Pag wala ko tayong pupuntahan, wala kayong gagawin kundi po matulog. Breakfast, lunch, dinner, and then rest again. Kaya sabi po nila nung umuwi sila, sabi nila, babalik na tayo sa katotohanan. Okay. At sa biyaya din po ng Panginoon, yun pong last day po nila. Ayun pong mga simo ay dinala po ni Simo Claire at ni Chris sa parlor para po magpa-beauty. Dahil kinakailangan din ho na maalagaan ang atin pong mga kapwa manggagawa. Of course, sa iba po marahil, it is unusual, but I'm telling you, in 611 Church, mahalaga po ang tao kaysa sa simbahan. Because we are the temple of the Holy Spirit, especially the ministers of the living God, ay kinakailangan pong bigyan din kahit papano ng break in order for them to be refreshed. Of course, the Spirit of God always give that refreshing touch, pero kinakailangan din po ng mga manggagawa natin ng kapahingahan. Amen. Can I hear amen? Dahil sa 611, kalooban ng Panginoon, gusto po nating makita na ang mga manggagawa po ng Panginoon ay mapagpala. May mga churches po kasi, ang tingin po nila,
mas holy, mas banal ang pastor kapag naghihirap. Hindi po yon totoo. Sapagkat ang mga manggagawa ng Panginoon higit sa lahat, iniingatan at binebless ng atin pong Panginoon. Can I hear amen? Dahil may mga ibang mga iglesia, kapag nakita sa Jollibee yung kanila pong pastor, pinag-uusapan na yan dahil ginagastos lang daw niya sa Jollibee ang tithes and offering, not in 611. Amen. If that is the kind of thinking you have, you better check ang atin pong kaisipan, ang atin pong mga iniisip sa buhay, dahil kinakailangan hong malaman po natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon, that workers in the vineyard of God, ang portion po nila ay ang Panginoon. Can I hear a man? Malala ko po yung pastor natin sa Claveria, pinalaya sa kanyang local church dahil sila daw ay gumagamit ng electric fan. At church daw ang nagbabayad ng kanilang kuryente. At kine-question bakit daw yung pastor nakakapagpaaral ng kanyang anak samantalang pastor lang siya. Purihin ng Panginoon, ito pong pastor na ito, meron na pong CPA na anak. Lahat ng kanyang mga anak ay naging professional. Hindi dahil sa church, kundi dahil sa Diyos na buhay na tumawag sa kanya. Kaya nung siya po ay lumipat sa atin, ang sabi ko, Pastor, kung ayaw kang paggamitin ng electric fan sa church ninyo, nung lumipat na po siya sa atin, maghanap ka ng building ng church or ng house na merong aircon at dun ka titira. And we will pay all of your expenses dahil ang Panginoon, He honors ang kanya pong mga manggagawa. Ngayon, ang kanya pong church, full air-conditioned. It's all because His God is a God who knows how to honor ministers. Can I hear amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal. Amen. Okay, so today, let's go to the Word of God. Again, sa lahat po ng mga faithful partners po natin sa ministry, sa inyo pong mga pledges and special offerings, naging matagumpay ang gawain po ng Panginoon. It's all because of the seed that you're planting in the fertile ground ng paglilingkod sa atin pong Panginoon. Now, let's open our Bibles in 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 hanggang po sa verse 17. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 17. Hallelujah. Can we read it? Sabi po ng Bible, be joyful always. Pray continually. And verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ulitin nga po natin basahin sandali ang sinasabi po ng Bible. Be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sumandali po tayo ngayong mukat manalangin. Lord, may you bless your word today. And may you bless every ear and every heart. That as we receive your word, O God, I pray for your anointing to flow, O God, in our midst and start to touch every heart. That as we listen to your word, O God, as we receive your word, I pray that may your rema fill each one of us. At kaming lahat, Panginoon, ay tatanggap ng iyong mga salita at ang lahat ng tagumpay na inyo na pong ipinagkaloob sa amin sa krus ng Kalbaryo, matanggap po namin ito. Salamat sa iyo namin ipinagkakatiwala ang buong gawain hanggang sa matapos. Ikaw, Panginoon, ang maluwalhati. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Today we'll talk about Thanksgiving.
kung paano dapat ang tao, especially tayo na mga anak ng Diyos, ay mabuhay doon po sa isang buhay na marunong magpasalamat sa Panginoon. At may tatlong ingredients na nais ko pong makita natin patungkol po dito sa sinasabi ng atin pong topic about Thanksgiving. Of all the daughter churches na meron po tayo lang yata sa Central Church sa Tuguegarao hindi pa nagse-celebrate ng Thanksgiving Day. Okay. Dahil ang dami po natin mga sineselebrate na mga activities at nakaligtan po natin yung tinatawag na Thanksgiving Day. You know, even in US, sa Canada, sa iba't ibang panig po ng daigdig, they are celebrating yun pong Thanksgiving Day na tinatawag. But anyway, today, ito pong papag-aralan po natin, ay nais ko po lamang bigyang pansin natin, yun pong mga importanteng bagay dito po sa sinasabi ng 1 Thessalonians, especially of chapter 5, verses 16 to 18. Because Thanksgiving, ang pagbibigay po ng pasasalamat, hindi lamang sa Panginoon, kundi sa mga taong mahalaga sa atin o naging alulod ng pagpapala sa atin, ay kinakailangan pong maging bahagi ng buhay ng bawat isa. Can I hear amen? Marami ho tayong mga karanasan sa buhay na binless po tayo ng Lord pero nalimot po natin yung magpasalamat sa Diyos. How often do we give thanks to God? Halata po yan. Dahil every time we worship, sa praise and worship, sa prayer meeting, pag sinabi ng leader, okay, in our own words, in our own prayer, can we just give thanks to God? At alam mo ninyo, napakaiksi yung panahon na makikita po natin o bihira sa mga members ng church, yun pong na-memorize niya o alam niya, yun pong mga bagay na dapat niyang ipagpasalamat sa Diyos. May kausap rin po ba ako? O maging sa bahay po natin, pagsabihin natin sa mga anak natin, ano yung dapat mong ipagpasalamat sa akin? Okay, mga anak, nakikinig po ba tayo? Sa palagay mo, ano yung mga dapat na ipagpasalamat mo sa mga magulang mo? Nasabi mo na ba sa kanila? O hindi? Alam niyo ho bakit? Sapagkat ang alam po natin, ang pang-intindi po ng marami, yung tayo ay pinapag-aral ng mga magulang natin, responsibilidad nila yon. Yung tayo ay ipagluluto ng mga nanay po natin, minsan hindi natin sila mapasalamatan. Bakit? Sapagkat ang thinking po ng marami, tungkulin nila kasi na tayo ay arugain, mahalin, suportahan. Kaya nga po, sa feeling ng marami, bakit kinakailangan magpasalamat? Sa totoo lang, gusto ko pong maintindihan nating mabuti. Ilan sa atin ang nagpasalamat sa kanilang mga nanay nung ipinagluto kayo ng breakfast, lunch, dinner? Wala, di ba? Kasi parang ganito, utang na loob pa nila na tayo ay arugain. Pero alam niyo po ba na pag tayo marunong magpasalamat sa mga magulang natin, nadagdagan natin ng ilang segundo ang kanilang buhay dahil nabigyan po natin sila ng tuwa. At alam mo ba kung marunong ka magpasalamat, mamayang kainan na susunod, mas masarap ang ulam mo. Hello. Kapag kaibigan ang nagbigay o gumawa ng mabuti sa atin, paano po ba tayo magpasalamat? Now, thanksgiving is identified or verified by a life of daily thanks living.
ang tao ay makikita o na-identify, yun pong marunong po tayong magpasalamat sa Diyos kapag ito po ay naging ugali na po natin araw-araw. Every morning, pagbangon po ng umaga, ano yung mga bagay na ipinagpasalamat natin sa Diyos? Alam niyo po ba, ang pagbibigay po ng pasasalamat sa Panginoon, nakakonect po doon ang saya ng buhay ng tao. If you know how to give thanks to God in everything we receive, that is the very secret kung paano tayo mabuhay ng masaya, ng masagana, at puno ng biyaya. Yung marunong lamang ang tao na magpasalamat sa Diyos, maging sa maliit o malaking biyaya o pagpapala, ito po ay malaking kaginhawaan sa atin. Can I hear amen? Kaya nga po, in our Christian life, my brothers and sisters, let us consider how to lead a lifestyle of thanksgiving throughout the year. Every day. Every day. Marunong po tayong magpasalamat sa Panginoon. Dahil ang tao kapag marunong magpasalamat sa Diyos, naintindihan po natin kung gaano karami yung mga ipinagkaloob sa atin na biyaya ng Panginoon. At yun yung magbibigay ng kasiyahan sa atin. Amen? Kaya kapag nakakakita po tayo ng tao na parang ang hirap niya hong mapasaya, ang hirap mong makitang sumaya ang kanyang buhay, ang unang sabihin mo sa kanya dapat ay, ang tanong na, anong problema mo? Kung ako ho ang makakakita ng ganyan, ang unang naiisip ko, naisip niya kaya ang mga bagay na dapat magpasaya sa kanya at dapat niyang pasalamatan? Hindi. That's why it's very important for a person, especially to us Christians, brothers and sisters, na gawin po nating lifestyle ang pagbibigay pasasalamat sa Diyos. Araw-araw, minu-minuto. Meron po ako isang hinahangaang manggagawa. Ewan ko kung napunta na po dito sa Tuguegarao. Pastor Anton Cruz. Si Pastor Anton Cruz, nung siya po ay pumunta dito sa Tuguegarao, gawa ng sama ng panahon ay kinakailangang mag-bus po sila pabalik ng Manila. So kami po yung magkatabi sa bus. At alam mo ninyo, sa buong panahon na kami naglakbay, mula Tuguegarao hanggang Manila, hindi ko mabilang yun pong salita na sinasabi po niya, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At hindi lamang nung panahon na yon, but every time na nakikita ko siya, kakain man kami, sasakay sa taxi, o kahit saan kami mapunta, kapag wala po siyang kausap, ang madalas po niyang sinasabi, thank you, Jesus. Isa po siyang Indian, dating pare, pagkatapos nagpastor, now he is running a very big organization, Children House of Prayer, and always na lumalabas sa kanyang bibig is thank you, Jesus. Gustong-gusto ko siyang tanungin, bakit thank you, Jesus? Pero nung pumunta po ako sa lugar nila, nagpapakain po siya ng 1,000 mahigit na mga bata, different ages. Talagang mapapa-thank you, Jesus ka.
Hello, may kausap pa rin po ba ako? Ikaw nga eh, 3 lang yung anak mo. Hirap ng pakainin, di ba? Yung pa kaya 1,000 mahigit na pinapakakain po niya breakfast, lunch, dinner. Kung 1,000 mahigit yan, 1,000 mahigit na pencil ang kailangan po nila para pumasok sa eskwela. Gaano kalaki ang pangangailangan ni Father Anton Cruz just to sustain yung kanyang ministry bukod sa kanyang personal na pangangailangan? But I always hear him say, "Thank you, Jesus." Sabihin nga po natin, "Thank you, Jesus." At doon ko po nakita ang isang halimbawa noong naging lifestyle na po niya ang thanksgiving, ang pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon. Kaya po pala, itong matandang manggagawa na ito, every time na nakikita ko po siya, lagi siya nakangiti. Kung kilala niyo po siya, hindi mawala ang ngiti sa kanyang mukha. Kaya mas matanda pa itsura ko kaysa sa kanya. But you know, brothers and sisters, today I want you to listen very carefully on this topic. Ito po ang sekreto kung paano ang tao ay mabuhay ng masaya at masagana sa kanyang buhay. And so in this topic, meron po tayong 3 bagay na tatalakayin. Number 1, a life of thanksgiving is marked by a life of rejoicing. Sabi nga po natin, rejoicing. Isang buhay na masaya. Isang buhay na puno ng kagalakan. Kapag ang tao ay marunong mabuhay with thanksgiving in his life, ang taong yan ay meron pong life of rejoicing. Kaya po pala si Paul, sa kanya pong exhortation sa mga taga-Thessalonica, doon po sa verse 16, ang kanyang unang sinabi is to rejoice always. Ang magkaroon ng kagalakan sa lahat ng panahon. At ito po ang naidudulot ng isang buhay na marunong magpasalamat sa Diyos. Kapag marunong ka magpasalamat sa Panginoon, masaya ang buhay mo. And so Paul, in the book of Thessalonians, in 1 Thessalonians, nagbigay po siya ng exhortation na nagsasabing, rejoice always. Pero gusto ko pong maintindihan natin, nung nagbigay si Paul ng exhortation sa mga taga-Thessalonica na sinabi niyang, rejoice always, si Paul, nung panahon po na yan, ay nasa gitna ng severe persecution. Siya ho ay nakadetain, siya ho ay nakakulong, siya ho ay binabantayan ng maraming mga sundalo, yet in his exhortation, sinasabi niya, rejoice. At ano daw po yung rejoicing na kanya pong ina-exhort? Always. Sabihin mo nga sa katabi mo, rejoice always. Paano kaya niya sabihin sa mga tao sa labas ng kulungan at alam po niya na ang kanyang sulat ay makakarating kung saan saang mga bansa, nung ina-exhort niya, rejoice always. Samantalang siya ho'y nakakulong. Bilang na ang kanyang araw at siya'y papatayin. Hindi magsasabi ang isang ordinaryong tao na katulad po ni Paul na magsaya kayo. Kung sa panahon na ito, halimbawa ako nakakulong, pagkatapos lahat ng mga kaibigan ko sa labas
nagkakantahan, nagkakasiyahan, hindi ho malaking insulto? Siguro, kung sa panahon na yan, ngayon mangyari yan, baka isinumpa ng nakakulong yung kanyang mga kaibigan na nagkakasiyahan habang siya ay nasa gitna ng matinding persecution. But for Paul, naiintindihan po ni Paul ang kahalagahan ng pagkakaroon ng rejoicing sa puso po ng tao. Bakit po kaya niya sinabi? To rejoice in the Lord always. Dahil kung tutuusin mga kapatid, kaibigan, para kay Pablo, kahit pa nakakulong na siya, kahit pa malapit na siyang patayin, siya ho ay puno ng kagalakan sapagkat alam niya na gawa niya ang kalooban ng Diyos. Sapagkat alam niya sa gitna ng persecution na kanya pong nararanasan, nung puntong iyon, kasama niya ang Panginoon. Can I hear amen? Dahil may nangyari sa Filipay noong araw, nung siya po ay nakulong, pinalaya siya. Bakit hindi naman siya magsasaya sa gitna ng kanyang mga problema? Are you still with me? Kung ang tao alam niya ang kanyang mga naging karanasan sa Panginoon, kahit pa anong darating na mga pagsubok sa buhay mo, masaya ka. Ang ganda nung awit kanina. No? Ano yung sabi po nung awit? Na kahit anong battle na kinakaharap natin, alam natin na yung battle natin ay napagtagumpayan na ng Panginoon. Can I hear amen? Na kahit anong problemang pinagdadaanan mo, alam mo na napagtagumpayan na ng Diyos yun. Eh bakit ka naman malulungkot? Sabi mo nga sa katabi mo, bakit ka naman malulungkot? May pangako ang Panginoon. Can I hear amen? May lumipad na rocket. Dahilan ba ito para malungkot na tayo? Kailan lumipad? Okay. Buhay pa naman ho tayo hanggang ngayon. And so Paul commands the church of Thessalonica to rejoice kahit siya ho ay nasa gitna ng persecution, dapat lang na magsaya ang church ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang church ng Panginoon, napagtagumpayan na niya ang lahat ng lungkot, lahat ng problema, nagawa na ng Panginoon. Now listen to this. Again, pwede ba natin ipakita sa screen yung sinasabi po ng Bible? First Thessalonians, ano sabi po ng Bible? Can we read it again? Verse 16. Now, sabihin mo nga sa katabi mo, rejoice always. Sabihin mo sa kanya, rejoice always. And this is the word of God. Hindi po ito sinasabi ni pastor. Hindi ho ako nagsasabi nito. But the Bible ang nagsasabi na tayo, na mga nagbabasa ng banal na kasulatan ngayon, we need to rejoice always. Can I hear amen? Can I hear amen? Sabi mo sa katabi mo ulit, always rejoice. Hindi ka tinanggap doon po sa course na dapat mo sanang pag-e-enrollan, rejoice. Kung ayaw sa iyo sa engineering, baka yung sa katabi ng engineering. Dapat bang ikalungkot? Nanligaw ka, hindi ka tinanggap, rejoice always. Bakit? Hindi kayo swak, huwag mong ipilit. Kaya kapag nalulungkot ka, hindi mo na sinusunod ang salita ng Diyos. Gusto mong kumikita ng ganito kalaki, hindi nangyari. Dapat ka bang malungkot? Baka hindi pa panahon. Naunawaan po ba natin? Ngayon, tanungin mo ang katabi mo, anong dahilan ba't ka malulungkot?
Ang mga taong nalulungkot, mga taong hindi po nagbabasa at hindi po alam ang salita ng Diyos. Kasi pastor, namatayan kami. Bakit? Pag malungkot ka ba, mabubuhay na maguli? Nung namatayan ho kami ng aming nanay, nagtatawanan po kami sa likod ng bahay, sa kusina. Sabi po nung ilang mga kamag-anak namin, parang hindi kayo namatayan. Anong gusto nyong gawin namin? Gugulong-gulong kami sa iyak? Sadyang mamamatay ang tao. Sabi mo nga sa katabi mo, mamamatay tayong lahat. Tama naman na malungkot tayo, pero wag naman ho nating gawin na habang buhay na kalungkutan ang pagkawala ng mahal natin sa buhay. Wala hong katotohanan yon. Can I hear amen? Binrake ka ng boyfriend. Oh. Sapat bang dahilan para malungkot ka naman? Mapalad ka. Mag-boyfriend pa lang kayo. Ang masakit yung nag-asawa na kayo tsaka kanya iniwan. Masakit yon. Now sabi mo nga sa katabi mo ulit, rejoice always. Can I hear amen? Wala akong sinabi ang Panginoon na exempted dyan. Lahat po tayo. We need to rejoice always. Ang isa pong patunay na ang isang tao ay tunay na Kristiyano kapag ang taong yan ay marunong magalak sa kanya pong buhay. Yung marunong kang magalak sa konti na meron ka o malaki na meron ka, may kagalakan sa buhay mo. May kasama ka o wala, may kagalakan ka sa puso mo. Dahil higit sa lahat, ang buhay po natin ay hindi nakaangkla kung anong meron tayo, kung sinong kasama natin, kundi dahil meron po tayong Kristo sa buhay. Kaya ngayon, hindi po issue sa akin, sinong kasama ko? Sinong hindi ko kasama? Hindi ho yun ang panuntunan ng tunay na Kristiyano sa buhay. Now, Paul is speaking about joy, not happiness. Nung sinabi po niyang rejoice always, hindi po niya sinasabi tungkol dun sa saya o happiness na po pwedeng maranasan ng tao, but the joy of the Lord na ipinagkaloob na ng Panginoon sa ating lahat. Now, listen to this. Happiness is circumstantial and emotional that we cannot control. Kapag may magandang balita, talagang masaya ka, di ba? Tatawa ka, ngingiti ka. You cannot control your emotions sapagkat emosyon yan eh. Dumating, darating. Okay? Kapag may mga magagandang balita na narinig tayo o pagkakataon na dumating sa atin, spontaneously, may saya na darating sa'yo. Hindi po ba? Amen? Pag binigyan po ako ng sapatos, nabalitaan ko, may darating daw akong sapatos, masaya ako. Lalabas at lalabas yun. Ilan ho sa atin ang ganyan? Kapag ka nakatanggap, masaya. Lift your hands, please. May saya. Pero ito po ang tanong, kapag walang magandang balita, ano ang pakiramdam natin? Kapag walang darating na sapatos, masaya ba ako? Ako masaya. Kasi bihira din naman ho ako magsapatos. But listen to this. Pwede po ninyong isulat. Rejoicing is not a spontaneous emotion, but an intentional act of faith.
Rejoicing is not a spontaneous emotion, but an intention act of faith. Yung masaya ka dahil may magandang balita, okay yan. Wala hong problema. Pero paano kung may masamang balita? Yun ho, pumapasok yung rejoicing na tinatawag. Dahil hindi po nadidiktahan ng kung anuman ang rejoicing na meron po tayo sa puso, but this is intentional act of faith. Na hindi na po tayo napapasaya ng kahit na ano. Hindi pwedeng bilhin ang kasiyahan ng isang Kristiyano sapagkat ang tanging kasiyahan po natin ay ang meron po tayong Hesukristo sa buhay natin. Amen? Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, may Jesus sa puso mo. Yun ho yung masaya. Can I hear amen? Nung may Jesus ka sa buhay, kumain ka ng lechon, masaya. Pero yung meron kang Jesus sa buhay, na dinengdeng lang din ang ulam mo, masaya ka pa rin. Bakit? It's not about the lechon, it's not about the dinendeng, but because of Jesus that we have in our hearts. Can I hear amen? Hindi dahil dun sa magkano meron ka, at kung magkano ang kulang, but we know we have Jesus, and Jesus is siya ho yung everything natin sa buhay. At alam ho ninyo, kapag naintindihan ho natin to mga kapatid, diyan mapagaganap o magagawa po natin yung sinasabi ni Paul, yung kanya pong exhortation, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Now, do you want to experience this kind of life? The rejoicing? Kapag naintindihan na po natin, na marunong tayong magpasalamat sa anumang meron po tayo, that's the beginning nung tinatawag po nating buhay na kontento dahil sa atin pong Panginoon. Now, Habakkuk chapter 3. Pwede po natin ipakita sa screen, especially of verse 17 to 18. Can we read it aloud? Can I hear amen? Can we read it again? Verse 17 ng Habakkuk. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls. Ano sabi po ng verse 18? Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. It's not about food, it's not about drinks. Pero ang sinasabi po ni Habakkuk, I will be joyful in my God, my Savior. Can I hear amen? Wala siyang nakikitang grapes. Walang ma-harvest na pagkain. Wala ng karne. Pero alam mo, ang Panginoon, kaya niyang buksan ang langit at magpadala ng mana. Inawit ho natin yan kanina. Wala nang makain. Pero anong pangako ng Panginoon? Hindi ho niya gugutumin ang kanyang mga anak. Kaya nga po, sa buhay Kristiyano po natin, sa totoo lang, mababaw na lang ho ang kaligayahan natin.
yung naligtas na po tayo sa kapahamakan sa impyerno, masaya na po tayo doon. Na kahit sa tingin ng iba ay parang walang-wala na po tayo, pero higit sa lahat, hindi po nila naintindihan, meron kang Diyos na kayang mag-supply ng iyong mga pangangailangan. Can I hear amen? Can I hear amen? Minsan tayo, sa buhay po natin, parang kaingingit yung mga mayayaman. Pero sa totoo lang, ang pagkain, pareho lang. Pagkain ng mayaman, pagkain ng mahirap, pareho lang din na nakakabusog. Are you with me? Bagaman taabay mo, padamat lang ay napuy. Diba? Yung pagkain siguro, yung kanin nila medyo presyo lang naman pinag-usapan. Kaya, alam niyo mga kapatid, one of the secret kung paano po tayo mabuhay ng mapayapa is that you need to be thankful of what you have. Kung anong binigay ng Diyos sa iyo, magpasalamat ka na doon. Amen? Kaya siguro yung asawa ko puno ng pasasalamat. Sapat na siya sa akin. Sapat na rin ako sa kanya. Di ba? Kasi kung hindi ka makontento, kung meron ka, may problema ka. Can I hear amen? Ulitin nga po natin basahin ng Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails, and the field produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls. Now listen to this. Pag nagbabasa po kasi tayo ng Bible, huwag kang magbasa na parang pinasadahan mo lang na parang kang nagbasa ng comics. Pwede bang ibalik sa screen? May sinasabi ang Diyos sa atin ngayon. I prayed for this message. Maging ako man ay na-refresh sa mga topic na ito, sa teaching po na ito. Nung ginagawa ko po ito, I am so blessed and so refreshed. Minsan feeling po talaga natin parang, bakit kaya? Pero nakalimutan po natin, kahit wala na ho tayo makain, kailanman hindi ka iniwan ng Diyos. Kahit nung panahon na walang-wala ka, may sariling paraan kung paano isupply ng Panginoon ang pangangailangan mo. Can I hear amen? Meron po tayong isang pastora, naoperahan po siya sa kanyang cancer. Tinanggal po yung kanyang breast. After a while, tinanggal din yung kanyang goiter. Dahil marahil doon po pwedeng lilipat yung cancer. Matagal po kami nag-uusap dahil siya ho ay umaasa ng napakalaking tulong galing sa kung saan. At alam niyo, madalas na exhortation ko po sa kanya, sa Diyos na lang tayo umasa. Huwag tayong umasa sa tao, sapagkat kadalasang sinasabi ni Jen, mabibigo ka lang. Diba? And so learn to trust God. At alam niyo po mga kapatid, siya ho ay ilang beses pumasok sa operating room. Ilang taon na siya ho ay dumaan sa chemotherapy. Walang sapat na pera, walang sapat na budget. But her God is a very big, big God. Ngayon, siya ho ay totally healed, cancer-free. Kasama po natin siya nag-celebrate ng anniversary last Sunday.
May mga taong nagbigay, may mga taong tumulong, may gobyerno na nagbigay ng ayuda. Kapatid, kaibigan, may sariling paraan ng Diyos kung paano po niya katagpuin ang lahat nating mga pangangailangan. Marunong ka lamang magpasalamat sa Diyos, may gagawin na sariling paraan ng Panginoon para po tayo mapagpala. Can I hear amen? Can I hear amen? Madalas ang mga kabataan may tampo sa mga magulang sapagkat feeling nila hindi kayang i-provide ng magulang ang kanilang pangangailangan. No! May paraan ang Diyos para ikaw ay i-sustain kung alam mo lang na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. So you need to live a life that is full of rejoicing. Kinakailangang makita po sa atin ito. As Christians, bilang mga tinubos ng Panginoon, kinakailangang nakikita po sa atin the life of rejoicing. Amen. Can I hear amen? Kaya napakahirap pong mag-witness. Ang hirap mag-share ng word na sasabihin mo, sa Panginoon may kasiyahan. Sa Panginoon may kasapatan. Pero kapitbahay mo, nakikita ka araw-araw, puro ka reklamo. Ang hirap mong umiti. Buong isang linggo, Biyernes Santo mukha mo. Tinan mo nga katabi nyo. Paano natin mapaniwala ang mga unbeliever na tayo, meron tayong blessed life? Ano yung lumalabas sa bibig natin? Ano yung ipinapakita natin? And so, brothers and sisters, today, laliman nga po natin ng mabuti ang intindi at unawa natin sa mga salita ng Panginoon. Nung sinabi ni Paul, rejoice always, may dahilan na dapat mong hanapin. I-research mong mabuti, aralin mong mabuti, pakiramdaman mong mabuti, balikan mo ang buhay mo mula nung ipinanganak ka hanggang ngayon. Marami kang mga dahilan na dapat mag-rejoice. And your rejoicing should be always. Amen? Sapagkat wala na sa mundong ibabaw ang susi at kaligayahan mo. Ang kaligayahan natin, nasa Panginoong Hesukristo na. Wala po sa mga bagay na kayang ialok o inaalok ng sanlibunan sa atin. Now, number 2. Sabi po ni Paul sa mga taga-Thessalonians, sa mga taga-Thessalonica, sabi po niya, rejoice always, that's number 1. And number 2, ang sabi niya, pray continually. Manalangin ka ng walang patid. A life of thanksgiving is marked by a life of non-stop prayer. That every day, marami kang dapat ipag-pray sa Panginoon. Sabihin nga po natin, non-stop prayer. Say it again, non-stop prayer. Ito po yung advice ni Paul sa atin. And even the Lord Jesus Christ, you need to pray always so that you will not enter into temptation, that you will not fall into temptation. Mahalaga po na maunawaan natin ang kahalagahan ng pananalangin. And non-stop prayer. So Paul advised the Christians in Thessalonica to pray without ceasing. And Paul stresses, binigyan po niya ng diin yun pananalangin because this is the heavenly fuel that keeps the aforesaid flame of joy burning even in times of trials. Kapag tayo po ay marunong manalangin, mga kapatid kaibigan, ito po yung nagbibigay ng fuel sa atin pong spirit to keep going. Amen? Ilan na ho ba sa atin dito yung sobrang lungkot, sobrang bagsak ng kanyang buhay? Di po ba nung nag-pray tayo, napapayapa tayo? Maalala ko si Nem nung araw pag may sakit. Pag pinagpe-pray, kumakalma po siya.
Siguro dapat ngayon, ipag-pray ko lagi yan para kumalma. Pero isang araw, nagpa-pray din po ako sa kanya, Nak, pray mo nga ako. So, pinag-pray niya ako. Kasi masakit ang ulo ko. Tapos mamaya, sabi ko, sakit ang ulo ko talaga. Alam mo, sagot sa akin ni Nem, Dad, pinag-pray na kita, di ba? Walang paliwanag. Ang sabi niya, ipinag-pray na kita. Bakit may sakit pa rin? Oo nga, no? Minsan ho tayo, pag nag-pray po tayo, yung attitude natin baliktad doon sa prayer natin. Tama po ba? Amen? Yung bang ang prayer po kasi natin ay dahil nag-pray lang tayo. Nag-pray tayo, na mawala yung sakit natin, pero maya-maya, mararamdaman tayong sakit. Ano nangyayari? Yung prayer po natin, doon natin maintindihan na mukhang yung prayer po natin ay walang pananampalataya. For faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So ano po dapat gawin natin? We need to pray continually until such time na yung faith po natin lumakas, tumibay, so that makita po natin yung result ng atin pong mga prayer. Can I hear amen? So parang sa buhay din natin, panayreklamo natin, ang hirap po ng buhay, walang trabaho, walang promotion, pray ka lang ng pray. Sabi mo nga sa katabi mo, pray ng pray. Hindi yung nag-pray ka ng Lunes, tama na, pumunta ka sa prayer meeting, nag-pray ka, walang nangyari. Ano ba sabi ng Bible? Pray continually. Sabi nga po natin, pray continually. So you need to pray, and you need to pray. It's not just because of the sake of praying, for the sake of praying, but you need to develop your faith until such time na yung sarili mo, makita mo, may nangyayari sa prayer mo. And that's faith. Sa totoo lang, marami pong kasi Kristiyano tamad mag-pray. Ang alam po nating prayer ay parang yung fast food na pumunta ka sa counter, bili nga ako ng burger, tumalikod konti, yung pinag-orderan mo, pagharap, meron ka ng burger. Hindi, kapatid. The answered prayer that we receive from the Lord when we pray depends on our faith. Can I hear amen? Kung sa mga maliliit na bagay hindi tayo tapat, katulad ng pananalangin sa lahat ng bagay na pangangailangan mo, paano pa tayo makakatanggap ng mas malaking biyaya sa Panginoon? Kaya po sinabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, pray always. You pray always. And keep praying, and keep praying, and keep praying. Hanggang sa yung prayer po natin, yun yung mag-fuel sa ating faith until such time we receive the answered prayer. Can I hear amen? Pastor, pinag-pray ko na yan eh. Gaano kakatagal nag-pray? 5 years na. So 5 years, ipinag-pray mo pero hindi mo naman inalagaan sa prayer araw-araw. Kaya po pala niya sinabing, dito natin maintindihan yung sinasabi niyang, pray always. Pray always. Can we say it again? Pray always. Say it again. Pray always. Say it again. Pray always. Say it again. Pray always. Alam niyo po yung sinasabi niya, pray always? Marami po kasi sa atin, sa totoo lang, nagpe-pray po tayo pero hindi natin naiintindihan yung prayer natin. Di mo maintindihan. Kaya hindi ka seryosong nagpe-pray. Nung ako po yung nag-pray ng partner in life, talagang tinutukan ko po yan, pray always.
And so God gave me. And so God gave me. At nung nagkaroon po ako ng girlfriend, sabi ko, Lord, gusto ko siya maging asawa. So, 9 months akong nag-pray, ibinigay ng Panginoon sa akin. At alam niyo yung binigay niya, hindi lang partner in life, pati gastos ibinigay niya. Kaya wag ho nating ma-misinterpret tong sinasabi ko. As Christians, brothers and sisters, we are not talking about your hard work. We are not talking about your ability, but we are talking about how faithful you are sa pananalangin natin to receive our answered prayer. Can I hear amen? You pray. Sabihin mo sa Diyos yung pangangailangan mo. Bakit? Higit sa lahat, dapat nating maintindihan, without God, walang mangyayari. He creates everything. Are you with me? Can I hear amen? Can I hear amen? Nung pumunta ka sa counter ng Jollibee at mag-order ka ng burger, hindi agad nahulog sa harapan mo yung burger. Itinawag dun sa kusina, may nag-order ng Jollibee. It takes how many minutes para i-process? Naunawaan po ba natin? Hanggang sa mamaya-maya, naghintay ka. Sa panahon ng iyong paghihintay, merong ginagawa sa kusina para i-deliver sa iyo yon. So with us in our prayer, gaano kalaki yung ipinagpe-pray mo? Gaano kaimportante yung ipinagpe-pray mo? Alam mo kung importante yung pinagpe-pray mo? Babalik-balikan mo. Uulit-ulitin mo. Sasabihin mo sa Panginoon. I-remind mo siya tungkol sa prayer mo. Bakit? Importante yon. A lot of Christians today, they fail to receive their answered prayer. It is because they failed, ito pong bagay na ito, to keep on praying, to pray always, to pray unceasing, then to pray continually. And so God is requiring us to pray. At ang pananalangin, seryosong pananalangin. Hindi ko alam kung gaano tayo kaseryoso sa panalangin natin. Pero alam nyo, may magandang halimbawa ng prayer sa Bible. Si Jesus, nung siya nag-pray, sa sobrang seryosong panalangin, ang kanya pong pawis ay naging dugo para lamang sa kanyang panalangin. Tayo pag nag-pray, yung prayer po natin, minsan kinatutulugan na po natin. Lalo na yung nagpe-pray ka na madaling araw. Amen? You started right, but you ended, natutulog ka. Now, human are result-oriented. Sa ayaw at sa gusto po natin ng result lagi at madalas gusto natin immediately. At napakahirap po sa atin kapag yung results ay delayed, nagkakaroon po tayo ng problema. At kapag meron na pong delay sa atin pong answered prayer, ano po nangyayari? Naghahanap po tayo ng substitute or even shortcuts on how to do it or other avenue on how to receive our answered prayer kahit hindi na po ito according to the perfect will of God. Kaya nga po ang tao, we fail. At the end, akala mo, yun na yung answered prayer. Hindi. Tinrabaho mo yun, ginusto mo yun, ginawa mo yun. Kaya nga po ang tao nagkakaroon madalas ng problema when we fail in receiving our answered prayer. Kaya ang hirap po natin magpasalamat sa Diyos. Ang hirap yung lumapit ka sa Panginoon para po magpasalamat. Can I hear amen?
And so today, my brothers and sisters, number 2 in this topic, kung tayo po ay talagang nabubuhay doon sa tinatawag na Thanksgiving life, learn how to pray. And then number 3, at dito po tayo magtatapos, a life of thanksgiving is marked by life of giving thanks. A life of thanksgiving is marked by life of giving thanks. Parang magulo, ano? Pero sa totoo lang, dapat nating maunawaan gaano kalalim ang pagbibigay natin ng pasasalamat sa Diyos. Gaano kalalim ang pagsasabi mo ng, "Thank you, Jesus." Ngayon, araw na ito, you will come to discover, we will discover, napakahalaga pala nitong marunong tayo magpasalamat sa Diyos. Now, in the Bible, marami pong mga Bible characters o men of influence who thank God verbally or literally even in the times of their despair. Na kahit nasa gitna po sila ng matinding problema, ay marunong po silang magpasalamat sa Diyos. Number 1, si Job sa Bible. Pinayaman ng Panginoon. Nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng mga anak. Marami siyang mga ari-arian. Ang gwapo niya. Skilled. Blessed. At wala nang hahanapin kay Job. Pero dumating sa buhay po ni Job, namatay ang kanyang asawa, namatay ang kanyang mga anak, nawala lahat ng kanyang mga kayamanan. Nagkaroon ng sakit, bandang huli, namatay ang kanyang asawa. Pero anong sabi ni Job? Salamat, Panginoon. Ang nagpasalamat sa Diyos sa kabila ng mga matitinding pagsubok, even in the time of despair, ay nagpasalamat si Job. Now, baka sabihin ni Pastor, hindi ako marunong magpasalamat sa Diyos. Sukatin nga po natin, kailan ka nagpasalamat sa Panginoon? Nagpasalamat ka sa Panginoon dahil sa wakas, kandidato ka nang gagraduate. Nagpasalamat ka sa Diyos dahil may tagumpay na nangyayari. Pero paano kaya naman ang buhay ni Job nung namatayan siya ng mga anak, nawala ang lahat ng kanyang mga kayamanan? Sabi ng kanyang asawa, sumpain mo na ang Diyos mo. Kalimutan mo na ang Panginoon ng iyong pinaglilingkuran. Pero paano nag-react si Job? Ang nagpasalamat sa Panginoon. Yung kanyang asawa na nag-uudyok sa kanyang kalimutan mo na ang Diyos mo, sa habag at biyaya ng Panginoon namatay siya. In everything, give thanks. Meron pa pong isa na nagpasalamat sa Diyos. Ito po yung gustong-gusto nating example. Si Jesus ay nagpasalamat sa Ama. Bago po niya pinakain yung 5,000 na mga lalaki, bukod sa babae at mga bata, anong ginawa niya? Nagpasalamat siya sa Ama. Pero take note of this. Alanganing oras, alanganing lugar. 5 loaves of bread, 2 pieces of fish. Anong ginawa ni Jesus? Salamat, Ama, sa mga pagkain ito. Now listen.
Kailan ka dapat magpasalamat sa Diyos? Ilan ho dito mga nag-uopisina, yung tumatanggap ng katapusan at kinsenas. Si Pia, meron akong narinig sa kanya, yung pecha de peligro. Alam niyo yung pecha de peligro? Yung ubus na lahat pero may paparating. Parang ang hirap magpasalamat. Ano? Huling box na ng ulam na nasa loob ng ref. Pagkatapos yung box pa na pinaglagyan mo, box ng ice cream, hindi mo alam kung gaano karami yung ulam na lulutuin mo. Pero paano ka magpasalamat sa Diyos? Pero alam mo, kapatid, tumingin ka sa akin sandali. Magpasalamat ka sa Panginoon. Rejoice for the last pack of food na pwede mong lutuin. Pagkatapos mong mag-rejoice, may darating na message sa'yo. Mari, ini-invite kita sa birthday. Isama mo ang iyong buong pamilya kasama ang can. Nagluto ako ng Jollibee. Alam mo yun? Ay, nagluto ako ng spaghetti, sorry. Wow! Sabi mo nga sa katabi mo, marunong ka kasing magpasalamat. Madalas po tayo kapag nasa bingit po ng alanganin, natataranta po tayo. So, imbes na mag-pray, imbes na magpasalamat, ano ang ginagawa natin? Lord, huwag mo naman akong pabayaan. Yung kapitbahay ko nabe-bless, bakit ako hindi? Na nag-umpisa mong sisihin ng Panginoon. Alam mo sa mga ganyang ugali po natin, the more na tayo po ay nawawala sa gitna ng kalooban ng Diyos. Learn to thank God of everything. Amen. Sapagkat hindi nasusukat ang pagkatao mo sa anumang mga bagay na meron ka. Kung yan ang sukatan ng mundo, taong-tao ka ngayon ah. Cellphone mo mamahalin, sapatos mo ibang klase. Ganyan ang sukatan ng sanlibutan ngayon. Naunawaan natin? Pero ang sukatan ng mga anak ng Diyos, gaano kalaki ang pag-ibig mo sa Panginoon? Na yan yung dapat mong ipagpasalamat sa atin pong Panginoon. Dahil kahit gaano karami ang mga possessions po natin sa mundong ibabaw, wala ko tayong madadala sa libingan. Magpasalamat na lamang tayo kung ano ang meron tayo. Can I hear amen? Can I hear amen? Inuulit ko, maging sa inyong lahat na nanonood ngayon online, hindi nasusukat ang pagkatao natin sa mga bagay na meron sa atin. Dahil tatandaan natin, meron pong susukat sa pagkatao natin pagdating ng panahon. Ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Jesus. Siya yung magsasabing, tinimbang ka at natagpuan kang kulang. Hindi po sukatan ng tao, hindi po sukatan ng sanlibutan. Kaya po maraming mga tao ang nalulungkot sa mga panahon mo ito dahil ang kanilang timbangan ay timbangan ng sanlibutan. Pero dapat po nating tatandaan, may titimbang sa lahat ng nilikha ang Panginoon. Kaya nga po, the only secret to experience a life full of rejoicing ay yung masunod natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay po na ito. Can I hear amen? Matuto kang magsaya, mag-rejoice. It's not because of what we have, but because of the Lord na nasa atin. Maging masaya ang buhay po natin kapag marunong po tayong mag-pray. Alam niyo po yung panalangin na kahit pa siguro sabihin natin, Lord, may mga symptoms ako ng ganitong sakit.
Pero nung nag-pray ka, alam mo, may ginagawa ang Panginoon. Because every time you pray, kapatid, kaibigan, hindi po bingi ang Diyos. When you pray, meron po siyang process na ginagawa na kinakailangan mo na pong magpasalamat sa Panginoon. Are you with me? Can I hear amen? God make things beautiful in His time. Dahil alam mong may timing ang Panginoon, maging masaya ka dapat. Dahil alam mong merong sariling time ang Panginoon, alam mo dapat, nagtagumpay ka na. Bago mo pa nakita ang tunay na tagumpay, nagtagumpay ka na. Amen. Can I hear amen? Marami din po tayong mga nararanasang mga sakit, symptoms na po pwedeng masabi natin, oh, ito na yata ang tatapos sa buhay ko. If you will keep looking on the symptoms that you have, you will fail. But if you will keep looking and claiming for the promise of God that He died in the cross, by His stripes we've been healed, rejoice. Dahil alam mo, tapos na ang sakit karamdaman mo. You pray continually until such time you see the result of your prayer, your total healing. And then, give thanks to God. Stand, declare that you're healed. Ikaw na ang pinakamasaya na tao sa mundong ibabaw pag natutunan po natin ito. Marahil ikaw ay merong matinding pangangailangan. Pangangailangan ng trabaho, pangangailangan ng promotion, pangangailangan marahil ng pananalapi. Nasa pangapanahon na ito, parang wala kang nakikita, wala kang nahahawakan. But you need to rejoice always. Wala ka mang nakikitang harvest, wala ka mang nakikitang tumutubong dahilan para magkaroon ka ng harvest. But God can supply all your needs because this is His promise. And that you need to rejoice now kahit wala ka pang nakikita. That is faith. And to rejoice always and to pray continually. Give thanks to God. Wala man po tayo nahahawakan. But the answered prayer, they are all coming. Can I hear amen? Worship team, please come. Today, hindi ko alam kung ano po sitwasyon ng bawat isa sa atin. Maging sa inyong lahat na nanonood ngayon online. But inuulit ko po, especially ang sinasabi po ng Philippians, at dito po ako magtatapos. In the book of Philippians chapter 4, especially of verse 4 to 7, ang sabi po ng Bible, rejoice in the Lord always. And I will say it again, rejoice. In verse 5, let your gentleness be evident to all. Sabi po ng Bible, the Lord is near. Verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And in verse 7, ano po sabi po ng Bible? Kapag katapos mong ginawa ang lahat ng yan, ang sabi po niya, and the peace of God, which transcends all understanding,
will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Church, this is the word of the Lord. Kapag ito po ay naipamuhay po natin, you will keep rejoicing in the name of our God. As we sit, habang inaawit po natin ang awit po na ito, let's meditate on God's word before we pray. Hallelujah. Fighting a battle you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know you've done, and I'm fighting a battle you've already won. I'm fighting a battle you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting a battle you've already won. I'm fighting a battle you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. Shall we all rise and declare it? I want you to sing it again. I'm fighting a Yes, you're fighting a battle now. You've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, Yes. but I know what you've done. I'm fighting a battle you've already won. Declare it with faith. Hallelujah. I'm fighting a battle You've already won. you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. I will overcome. Don't know what you're doing, But I know what you've done. but I know what you've done. Yes, and I'm fighting a battle you've already won. You've already won. No matter what comes my way,
you're doing, but I know what you've done. And I'm fighting a battle you've already won. I'm fighting a battle you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting a battle you've already won. Now, church, listen. As we close our eyes today, in the presence of God, the Lord sees you. He knows your battle. He knows exactly what is happening in your life. Battles na hindi mo alam kailan matatapos. But I want you to know, the battle is done. It is because of what Jesus had done in the cross of Calvary. Maybe sickness and diseases, but the Lord Jesus in the cross shouted and said, "It is finished, and it is done." Thank God for the healing. Thank God for the healing. Whatever sickness or diseases in your body, maybe there is a diagnosis from a doctor of a cancer, of whatever sickness and diseases, maybe heart problem, disorder in your bones, in your blood, in your heart. But think about Jesus. The battle is not yours, but the battle is the Lord's. And God is telling you now, it is done. Thank God for that. Just thank God for your healing. Just thank God for the finished work of the Lord in the cross of Calvary. In the name of Jesus. Problem in the blood. Problem in your heart. Thank you, Jesus. You are our Jehovah Rapha. You are our healer. We're fighting a battle, Lord. But you won the battle in the name of Jesus. Or maybe some of you, you are in need. Merong napakalaking pangangailangan na hindi mo alam kung saan mo kukunin. And you are in need of miracle. Today, know that your God is your Jehovah Jireh, the God that provides. If you are in need, if you are sick, I want you to lift your hands as high as you can. Just as high as you can. And start to thank God for that now. Thank God for you have God. Hallelujah. I'm fighting a battle. Yes. You've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing,
you're doing, but I know what you've done. I'm fighting a battle you've already won. Keep on fighting. Sing it again. Hallelujah. I'm fighting a battle you've already won. No matter what comes my way, Yes. I will overcome. Don't know what you're doing, But but I know what you've done. I'm fighting a battle you've already won. Sing it again. Declare it. I'm fighting a battle Yes, we're fighting a battle. you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting a battle you've already won. For the very last time. Say it again. Come on. I'm fighting a battle you've already won. No matter what comes my way, Yes. I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. And I'm fighting a battle you've already won. Church, listen. You prayed for something. Na sa tingin mo ay parang walang nangyayari. But God is telling you, God is doing something very special. For the moment you prayed, narinig ng Panginoon ang panalangin mo. And now He is processing it. Just wait. But while waiting, rejoice. Number one, because you are a child of God. And when you pray, God had given you the promise, I will listen and I will answer. Today, start to thank God for your answered prayer. We do not know what God is doing, but one thing is sure. In faith, we receive our answered prayer. Can we just lift our hands as high as we can? Thank God for your answered prayer now. Yes. Start to thank God. Ooh. Come on, just thank God for that. Habang ang worship team ay umaawit, I want you to stand and thank God for your miracles now. God is doing something. Thank you, Jesus. We don't know what you're doing, oh God. But I know what you've done. But we know what you've done. And I'm fighting a battle you
you've already won. You already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you'll do, but I know what you've done. Oh, thank you, Jesus. And I'm fighting a battle that you've already won. Under the keyboards, please. Now, church, just say thank you, Jesus. Just thank God. Start to thank God for that. Keep believing. Keep claiming. Just thank God until you overcome. Ooh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for that healing. Thank you for the miracle. Hallelujah, hallelujah. Thank you for the breakthrough. Thank you, Jesus. Come on, just open your lips and thank God now. Let the devil hear that you thank God for your miracle. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, start to thank God and keep thanking the Lord until that joy will be birthed in your heart, until you feel that you already have your answered prayer. And that's the secret of having rejoicing in our hearts. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you for the answered prayer. Thank you for the healing. Thank you for the miracle. Thank you, Lord God, for the breakthrough. Oh, hallelujah. 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 Yes, you are doing something, oh God. You are doing something. And we thank you for this. We thank you, oh God, for the miracle. Oh, la ra 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 ya kanda ra la ra ra ba 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 hande. Ya kana la masola la ra ba haya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Fighting a Yes. battle Come on. you've already won. Jesus, thank No you. matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but
you for the victory. Thank you, God, for giving us that rejoicing heart and rejoicing spirit. Thank you for giving us, oh Lord God, even the courage to pray always. And today, Lord, we will give you thanks, and we will give you thanks, and we will give you thanks. Because we believe, even in the times na kami, Panginoon, ay nasa gitna ng pagsubok. Hindi man namin nakikita, Panginoon, ang iyong ginagawa. But one thing is sure, you have given us our answered prayer. So today, Lord God, bless your people. May you bless all the works of their hands. Bless, Lord God, all their farms. Even, oh God, bless them even in the workplace kung saan mo sila nilagay. Bless their businesses. And today, Lord, may you bless even their families. Na sa amin pong pag-uwi, Panginoon, bit-bit namin ang lahat ng tagumpay. Yes, we will rejoice and be rejoice, O God, in the name of the Lord always. Sapagat, Panginoon, Ikaw ang kasama namin. And with you, O God, there will always be victory. With you, O God, we can do all things. And so, Lord God, sa amin pong pag-uwi, salamat. Maging sa mga salita na tinanggap namin sa araw po nito. Buksan mo ang langit para sa iyong mga anak. At sa buong isang linggo na ito, Panginoon, Ikaw ang sumama sa amin. Ingatan mo po kami. May the covering of your blood be upon your people. And so, Lord God, today we just thank you again for the answered prayer. Thank you, Lord God, for the victory. Thank you, God, for the battle that is won in the cross of Calvary. And so, Lord God, as we go home, be with us, and to you we bring back all the praise, all the glory. And everyone will shout and say, Amen. May the Lord bless you, and see you next week. Hallelujah.